Lumaki si Roy sa pangangalaga ng kanyang ina. Ngunit kahit kailan ay hindi na siya nagtanong pa tungkol sa kanyang ama dahil alam na niya kung ano ang isasagot nito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may buhay pa ito at naninirahan lamang sa Maynila. Si Roy ay 18 taong gulang na. At sila ay namamalagi dito sa probinsya ng Laguna. Naging masayahin siya at lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili na sila ay makakaahon sa kahirapan ng kanyang ina kung siya ay makakatapos ng pag-aaral. May bagong kinakasama ang kanyang ina at ito ay isang pulis kung saan ay wala naman siyang magagawa na lumayo dito dahil ito ang bumubuhay sa kanilang mag-ina. Araw-araw ay pumapasok siya sa eskwelahan upang mag-aral ng mabuti at nangangarap na makatapos upang makakuha ng trabaho para maging matagumpay at umunlad ng buhay. Bagamat si Roy ay lumaki sa poder ng kanyang ina, makikitaan siya nito sa pagiging masinop, mabait at pino kung kumilos. Hindi naman siya kinukutya na bakla ng mga ibang tao dahil kilala naman siya sa pagkakaroon ng maamong muka kung saan maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman nilang lahat, pati si Roy ay nalilito sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang gusto niya. Basta ang alam lang niya ay nagkakaroon siya ng pagnanasa sa babae at maging sa lalaki. Isang gabi, nagkakasayahan ang kanyang amain at ang mga kasamahan nitong pulis sa teres ng kanilang bahay, kung saan ay malugod namang pinagsisilbihan ni Roy ang mga ito, lalo na't natutuwa siya dahil kasama sa inuman ng bagitong pulis na pumukaw ng kanyang pansin. Roy, ikuha mo pa nga kami ng isang case na beer sa tindahan ni Aling Rosa. Ang wika ng amain. Sige po, ang sagot nito. Kinuha ang pera at takmang aalis na siya papuntang tindahan nang biglang may nagwigang, samahan na kita. Alam ko, mabigat din yun. Ang sabi ni SP1 Dante. Ang bagitong pulis ang nagsalita. Halos kiligin si Roy nang sabihin yun ni Dante upang samahan siya sa tindahan. Magkukwentuhan sila sa daan at hindi maiwasan na mapatitig siya dito dahil sa angking kakisigan ang naidulit nito sa kanyang mga mata. Sinuring mabuti ni Roy ang pangangatawan nito at alam niya na napakakisig ng kanyang kasama. Pero pilit niyang tinatago ang pagsulyap nito sa takot na mahalata siya ni Dante. Ngunit napansin ito ni Dante at nagsalita habang paakbay sa kanya. Alam mo Roy, kanino ko pa napapansin na panay ang titig mo sa akin . Type mo ako, no? Sabay akbay sa kanya at ngiti. Ha? Hindi . Napansin ko lang na maganda ang katawan mo. Siguro nagwo-workout ka. Gusto ko rin kasing mag-gym para gumanda rin ang katawan ko. Ang palusot naman ni Roy. Ganun ba? At sabay siyang tumawa. Oo, nagwo-workout ako. Kung gusto mo, sama ka sa akin minsan. Punta tayo sa gym kapag off ko. Para mabatak naman yung katawan mo. Para kasing babae ang katawan mo . Ang kinis at may pagka-sexy ka pa. Ang sabi nito at tumatawa. Loko-loko, paano kasi payat ako? Ang dagdag pa ni Roy.
Dumating na nga ang panahon at naging magkasama lagi ang dalawa kapag napunta sa gym. At ito naman ay kinatuwa ng kanyang amain para naman daw ay mas lalong maging lalaki ito si Roy at baka pwede ring ipasok sa pagpupulis. Ilang buwan ang lumipas at nagkaroon na ng hubog ang katawan ni Roy na ikinatuwa nito. Lumabas ang kanyang pagiging makisig kung saan lalong dumami ang kanyang tagahanga sa kanilang barangay at sa kalapit na baryo. Isang araw, pagkatapos nilang mag-workout ni Dante, ay niyaya na siya nito na mag-shower dahil may duty pa siya sa trabaho. Gusto sana niyang tumanggi dahil hindi siya sanay na mag-shower na may kasabay at baka mahalata lamang siya ni Dante. "Tara na, sabay ka na. Kailangan ko nang umalis ang wika ni Dante. Hindi na rin napigilan ni Roy ang sarili dahil na rin sa kasabikan na makita ang matagal na niyang pinagpapantasyahan na si Dante. Naunang pumasok sa cubicle si Dante at walang hiyang nagtanggal ng saplot sa buong katawan sa mismong harap ni Roy. Halos mapasigaw at nanlaki ang mga mata ni Roy sa harapan ni Dante. Tulog pa ito ngunit mahalata mo na ito ay malaki. Napakaganda ng katawan ni Dante. Binuksan na ni Dante ang shower at niyaya si Roy na maligo. Sinarado ang pintuan at patay mali siya lamang ito. "Ang ganda ng katawan mo Ang puti mo pa." Ang wika ni Dante. "Hindi naman," ang sagot naman ni Roy. Hindi may kakaila ang pagnanasa ni Roy kay Dante. Pilit man niyang itago ngunit huli na ang lahat at napansin ito ni Dante. "Bakit nagigising niyang harapan mo, Roy? Alam mo, patagal ko nang napapansin na bakla ka nga. Gusto mo ako, no?" May kasamang nakakalokong ngiti si Roy. Tahimik lang si Roy na kinuha ang kamay nito at pinatong sa kanyang dibdib. Halos nanginig siya sa kanyang naramdaman at halos hindi na niya makayang init na bumabalot sa kanyang pagkatao at ang init na umiikot sa loob ng cubicle. "Sige ni Roy, alam kong gusto mo ito. Gawin mo na. Huwag kang mag-alala, wala namang makakaalam. Magpapaubaya ako sa'yo." Ang wika ni Dante. Hindi na niya napigilan pa at niyakap niya si Dante. Natapos silang dalawa at tumayo na si Roy upang tapusin ang paliligo. Sumakay sila sa sasakyan na halos hindi makapaniwala si Roy na nangyari yun sa kanila, samantalang si Dante naman ay parang ngiting aso na nakatingin sa kanya. Umuwi si Roy na parang pagod na pagod at sabay higa sa kanyang kama ngunit merong ngiti sa kanyang bibig na sa wakas ay natikman niya rin si SP1 Dante na talagang laman ng kanyang pantasya. Gusto na niya sanang matulog ngunit lagi niyang naaalala ang nangyari sa kanila. Nang marinig niya ang kanyang amain na kumakanta na pababa ng kanilang hagdanan, tinigil niya ang kanyang ginagawa at binuksan ng pinto ng bahagya upang tingnan ng kanyang amain. Laking gulat ni Roy
nang makita ang kanyang amain na nakapanloob lamang pababa sa hagdan at nakapatong ang tuwalya nito sa malapad na balikat. Alam ni Roy na maliligo ang kanyang amain, kaya bigla niyang naisip na sundan ito habang naliligo. Tutal naman, ang kanyang ina ay kasalukuyang namamalengke sa bayan. Napakasarap ng tubig at damang-dama ito ng amain habang kumakanta pa. Ngunit lingid sa kalaman ni Roy, alam ng amain na nakatingin siya rito. Dahil alam niya ang butas na ginawa nito sa kisame na patungo naman malapit sa kwarto ni Roy. Alam ng amain na tuwing nandoon si Roy sa taas at siya ay naliligo, siguradong tinitingnan siya nito. Pinagpatuloy lamang niya ang kanyang ginagawa habang nakasilip ng bahagya si Roy. Hindi maikakaila na kahit may edad na ay napakatikas pa rin niya at napakaganda ng katawan dahil batak ito sa trabaho. Umarap pa siya sa butas sabay tanggal ng dahan-dahan sa panloob. Halos magluwa ang mata ni Roy dahil kitang-kita niya ang kanyang amain. Habang naliligo ang amain ay sinabon niya ang sarili. Umupo siya sa inodoro at humarap sa butas para malayang makakita ni Roy ang kanyang ginagawa na halos ikababaliw nito at ikasigaw. Maya-maya pa ay mayroong kumatok. Narito na ako. Matagal ka pa ba dyan? Bilisan mo. Nagji-jingle na ako eh. Ang sabi ng kumatok. Oo, Labs. Tapos na ako. Ang sagot ng amain. Sabay bukas ng pinto at hinalikan sa labi ang ina ni Roy. Masaya silang tatlo habang kumakain ng hapunan. Ngunit ramdam ni Roy na parang may kakaiba sa mga titik ng kanyang amain, na hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin nito. O Roy, okay ba naman ang pag-workout ninyo ni Dante? Maayos ba naman? Ang tanong ng amain. Okay naman po. Tanging yun lamang na isagot ni Roy at tinapos ang hapunan. Lumipas ang ilang linggo, pero hindi na niya nakikita si Dante. Nalaman na lang niya ang binata na nilipat na ito sa ibang bayan dahil kulang ang pulis doon. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-workout nang sa ganoon ay malibang na rin siya at mapaganda pa niya ng husto ang kanyang katawan. Lumipas ang buwan at kahit minsan ay nagkakatext sila ni Dante. Ngunit hindi na sila halos nagkikita pa dahil busy ito sa trabaho at siya naman ay sa kanyang pag-aaral.